Matagal na raw naghahanap ng trabaho si Elizer, 33 taong gulang. Nahihirapan daw siya dahil bukod sa kakaunti lang daw ang may bakanting posisyon, maraming kumpanya raw ang gusto ng mas batang aplikante. Trabaho, sa kung na kaya mong itrabaho iyan. Siyempre, takaipuhan ko, halimbawa may pamilyang bubuhayon, siyempre, matrabaho ka para sa pamilya. Isa lang si Elizer sa maraming Bicolano ngayon na walang trabaho. Pero hindi lang naman daw sa Bicol Region ang problema. Sa huling tala ng National Statistics Office, tumaas ang unemployment rate sa buong bansa kumpara noong nakaraang taon. Pero ayon sa Department of Labor and Employment, normal lang daw ang pagtaas ng dami ng bilang ng walang trabaho tuwing Abril. Nasasama raw kasi sa bilang ang mga kakagraduate pa lang na kolehiyo na hindi agad nakakakuha ng trabaho. Ginagawan naman daw nila ito ng paraan sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga job fair. Mabigyan naman natin ng pagkakataon yung ating mga kababayan dito sa Bicol na makapag-attend, mag-participate sa job fair at hopefully, eventually, makakuha sila ng trabaho. Bukod sa unemployment, problema rin ang underemployment o yung hindi pagtugma ng nakukuhang trabaho sa natapos na kurso o kakayahan ng aplikante. Pero may programa na rin naman daw ang DOLE para rito. Kung skills yung kulang, so kinukuha namin yung kanilang pangalan and we refer them to TESDA for skills acquisition. Sa kabila nito, aminado ang DOLE na kulang pa ang mga isinasagawa nila para tuluyang mabigyan ng akmang trabaho ang karamihan sa mga Pilipino. Kaya panawagan nila, marami pa sanang dayuhan ang mahikayat ng gobyerno na mag-invest sa Pilipinas para dumami ang mga trabaho para sa mga Pilipino.